Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa ilalim ng isang gabi na tila hinabi ng mga bituin, payapa, ngunit puno ng hiwaga, ang malamig na simoy ng hangin ay marahang dumadaloy sa gilid ng bangin. Doon, nakaupo ang second senior brother na si Shu Luochen, mataimtim na nagkukultiba, worry nakikipag-ugnayan sa mismong kalangitan. Ngunit biglang dumagundong ang kulog, isang alingaw-ngaw na yumanig sa buong paligid, at kasabay nito'y bumaba ang kidlat mula sa malayo, tumama sa kanyang likuran. Sa tindi ng pagkagulat, napamulat si Shu Luochen ng kanyang mga mata, ang kanyang dibdib ay kumabog na parang tambol ng digmaan. Bahagya siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pagtataka at pag-uusisa, sinusundan ang direksyon ng bumagsak na kidlat, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, matikas ngunit naguguluhan, at sa paputol-putol na tinig ay nabigkas niya, ang ulap na ito ng kulog, huwag mong sabihin. At habang butil-butil ang pawis na gumuguhit sa kanyang pisngi, mariin pa niyang idinugtong, maaari bang? Ngunit bigla na lamang dumilim ang kanyang mukha, tila may biglang sumagi sa kanyang isipan, napanganga siya, at sa mariing tinig ay bumulalas, masama ito. Sa isang iglap, dali-dali siyang tumindig at tumakbo, hindi dahil sa panganib ng langit kundi dahil sa isang mas mundong alalahanin, ang ulan na paparating, mariin niyang sambit habang nagmamadali, uulan na, at hindi ko pa naipapasok ang mga damit. At lalo pang nag-apoy ang kanyang kaba nang maalala, ang mga nakasampay ay ang pinakamamahal na show-off robes, ni Su Changyu. Mula roon, lumipat ang eksena sa ibang bundok, sa ilalim ng nagngangalit na gabi, nakatayo si Yeping sa gilid ng bangin, matuwid at matatag, habang mariing nagkukultiba, sa paligid niya ay naglalagablab ang mga kidlat, mapangwasak, tila mga sibat ng langit na bumabagsak sa lupa. At sa gitna ng kaguluhang yun, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang konstelasyon, ang dragon na si Zuyin, na bumabalot at sumasagisag sa buong katawan ni Yeping, worry isang kalawakan na nabuo sa kanyang laman at dugo. Nakapikit ang kanyang mga mata, seryoso ang kanyang ekspresyon, at mula sa kanyang katawan ay mariing lumalabas ang bughaw na enerhiya, isang liwanag na tila kayang lamunin ang mismong dilim ng gabi. Pagkatapos, itinaas ni Yeping ang kanyang isang kamay, mariin niya itong tinitigan, ang kanyang mga matay puno ng seryosong pagninilay, worry sinusuri ang hiwaga ng sariling katawan, sa malamig na tinig ay kanyang winika, matapos kong buksan ang immortal aperture, ang espiritual na enerhiya ay damaloy sa aking katawan na parang isang rumaragasang ilog. Dagdag pa niya, habang nanlamig ang kanyang ekspresyon at may bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig, hindi ko na kailangang gumawa ng anuman, kusa itong sumisipsip ng enerhiya. Ngunit sandali, hindi ba't minsang sinabi ni Master na ang ganitong uri ng kusang pagkukultiba ay posible lamang kapag naabot na ang yugto ng nascent soul? Sa sandaling yun, mariing tumitig si Yeping sa harapan, agad siyang nagpakawala ng bughaw na enerhiya mula sa kanyang katawan, at ang puwersang lumabas ay yumanig sa paligid na parabang isang bagyong nilikha ng langit, kasabay nito, buong kumpiyansa niyang sambit, kahit sa yugto ng nascent soul, hindi ko pa narinig ang ganitong kabaliw-baliw na bilis ng pagsipsip ng enerhiya. Sa puntong ito, lumitaw ang isang makapangyarihang larawan, isang nilalang na taimtim na nagkukultiba, nakaupo sa harap ng lumulutang na kristal na bughaw. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kulay ng kalangitan, at sa kanyang likuran ay lumalaganap ang nakakasilaw na liwanag na bughaw, kasabay nito, mariing inilahad ng tinig ng salaysay, ang karaniwang mga kultibador ay humihigop muna ng chi sa kanilang katawan at saka ito pinapanday upang maging bahagi ng kanilang sarili. Iyon ang tunay na kahulugan ng chi refinement. Dagdag pa ng salaysay, habang makikita si Yeping na tila isang lantang dahon na nakahiga, habang walang tigil na pumapasok sa kanyang katawan ang bughaw na enerhiya. Ngunit si Yeping, na nagtataglay ng immortal aperture, ay hinahayaan ang espiritual na enerhiya na kusang pumasok, nilalampasan ang proseso ng pagpipino, at tuwirang ginagamit ito. Patuloy ang tinig ng naratibo habang makikita si Yeping na mariing nakatitig sa malawak na kalawakan, habang kumukutitap ang mga bituin sa itaas. Sa sandaling ito, hindi pa batid ni Yeping na ang landas na kanyang tinatahak ay ganap na naiiba sa lahat ng tradisyonal na pagkukultiba, isang landas ng kultibasyon na kanya lamang. Sa sandaling yun, napahawak si Yeping sa kanyang noo, puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha, mariin niyang winika, ngunit bukod doon, kahit na ganito katindi ang bilis ng pagsipsip, iisa pa lamang ang nabuksang aperture, ang ikalaway hindi man lang tumutugon.
Dagdag pa niya, puno ng pagtataka at bahagyang inis, ang immortal aperture bang ito ay matako na halimaw? Ngunit agad niyang inayos ang sarili, tumindig ng may matatag na determinasyon, mariin niyang winika, huwag na muna, kung ayaw pang bumukas ng ikalawang aperture. At habang unti-unting muling lumalabas ang bughaw na enerhiya mula sa kanyang katawan, buong tapang niyang idinugtong, sisimsimulan ko na ang pagkukultiba ng God-Demon Body Refining Art. Pagkatapos, iniunat ni Yeping ang kanyang palad na nababalutan ng nag-aalab na enerhiya, agad niyang itinaas ang kanyang kamay, at unti-unting namuuroon ang gintong liwanag na humahalo sa maitim na usok ng kapangyarihan, mariin niyang winika, gamitin ang espiritual na enerhiya upang makipag-ugnayan sa langit at lupa. Hanggang sa maipan ang sapat na lakas, bigla niyang pinakawalan ito sa lupa ng buong puwersa, yumanig ang paligid, umalon ang hangin, at ang lupa'y tila nagngalit, kasabay nito, buong determinasyon niyang isinambit, hiramin ang kapangyarihan ng lupa. At sa mariing tinig ay idinugtong, iguhit ang kataas-taasang banal na pugon. Sa isang iglap, bumungad sa kanyang harapan ang dambuhalang cauldron na naglalagablab sa apoy ng impyerno, sa gilid nito, dalawang dragon ang nakapulupot, nakadikit sa bunganga ng pugon, worry mga tagapangalaga ng apoy na walang hanggan. Muling tumindig ng matuwid si Yeping, iniunat ang kanyang kamay paitaas, mula sa kalangitan, sunod-sunod na bumagsak ang mga kidlat na kulay lila, rosas, at bughaw, dumilim ang mga ulap, at sa gitna ng dagendong ay mariin niyang sigaw, gawin ang kapangyarihan ng langit na maging banal na martilyo. Mula sa ulap na nagngangalit, bumaba ang isang makapangyarihang sandata, ang banal na martilyo, tila ito ang hatol ng mga Diyos, bumabagsak na may kasamang apoy, liwanag, at enerhiya, nagbanggaan ang puwersa ng langit at ng impyerno, at ang paligid ay nilamon ng naglalagablab na kapangyarihan. Sa ibaba, nakaharap ang nag-aapoy na banal na pugon, habang mula sa itaas ay bumababa ang banal na martilyo, ang eksena'y puno ng tensyon, tila banggaan ang dalawang sinaunang artifact na kayang baguhin ang kapalaran ng mundo. Ngumisi si Yeping, kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa at determinasyon, mariin niyang winika, nagawa ko, kapag may espiritual na enerhiya bilang gabay, tunay ngang gumagana ito. Ngunit bigla siyang natigilan, sa harap niya, bumukas ang kalangitan at lumitaw ang isang nakasisilaw na liwanag na bumalat sa buong paligid, ang mga kidlat na kulay lila ay naglalagablab pababa, at sa gitna nito'y nagtipon ng purong enerhiya ng kulog, sa tindi ng kapangyarihan, napako si Yeping sa kanyang kinatatayuan, puno ng takot, pagkamangha, at hindi maipaliwanag na pagdama ng banal na puwersa. Napakunot ang kanyang noo, pawisan ang kanyang mukha, at mariin niyang winika, sandali, hindi tama ang lakas na ito. Hindi ba't sobra ito, kaya ko ba? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, isang malakas na dagendong ang umalingaw-ngaw, isang mapangwasak na kidlat ang pumailan lang pababa, tuwirang tumama sa kanya, tila hatol mula sa galit na Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Yeping, puno ng takot ang kanyang mukha, habang hinihintay ang bagsik ng mapangwasak na kidlat, at sa isang iglap, boom, ramaga sa ang kidlat sa kanyang katawan, nagdulot ng malakas na pagsabog at bugso ng enerhiya na yumanig sa paligid. Doon, makikita si Yeping na unti-unting nilalamon ng liwanag ng kidlat, ang kanyang katawan ay nabalot ng apoy at kidlat, at sa sandaling yun, hindi niya alam kung siya ba'y tuluyang mapapahamak o muling isisilang sa bagong kapangyarihan. Makalipas ang isang kisap mata, bakas ang pinsala sa kanyang katawan mula sa purong enerhiya ng kidlat, halos madurog siya sa tindi ng puwersa, at ang lilang apoy ay kumakain sa kanyang laman, ngunit sa kabila ng matinding sakit, hindi siya sumuko, sa halip, pinilit niyang tiisin ang lahat, sapagkat batid niya, sa likod ng paghihirap na ito, maaaring isinisilang ang isang kapangyarihang higit pa sa kanyang inaasahan.